Wala siyang silbi. Isang pabigat na hindi man lang nagawang alagaan ang sarili niyang asawa. Ang boses ni Doña Isabela ay parang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng Evergreen Hotel. Malamig, puno ng pagkamuhi, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng pinto ng room 08, nakatayo si Winnie. Hawak niya ang isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel, ngunit ang mas mahalaga ay ang nilalaman nito. Isang charcoal gray na suit na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Bawat tahi, bawat detalye ng kwelyo, at ang bawat butones ay dumaan sa kanyang mga daliring puno na nangtusok ng karayom. Binili niya ang tela gamit ang perang huling sentimo mula sa kanyang pagtitinda ng mga tinatahing basahan at pag-aalter ng mga lumang damit sa tondo. Ito ang kanyang regalo para sa kanilang ika-6 na anibersaryo ng kasal ni Yunse. Isang simbolo ng kanyang pananatili sa tabi nito, mula noong wala pa itong pangalan hanggang sa maging isa na itong tinitingalang direktor sa kumpanya ng mga Del Fierro. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ang kanyang asawa ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng mamahaling pabango na hindi sa kanya. Isang matamis at masangsang na amoy na humahalo sa amoy ng alak. Doon, sa gitna ng marangyang silid, nakita niya si Monica na nakabalot lamang sa isang puting robe. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumugugto sa huwad na pag-aalala. Sa kama, naroon si Junse, nakahiga, maputla, at tila hindi humihinga ng maayos. "Winnie, anong ginagawa mo rito?" Ang tanong ni Monica ay tila isang insulto na parang si Winnie ang estranghero sa sarili niyang buhay. Bago pa makasagot si Winnie, isang anino ang lumitaw mula sa likuran. Si Doña Isabela. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng isang itim na terno. Ang mukha ay tila isang estatwang bato na walang pakiramdam. Hindi nito tiningnan ang kalagayan ng anak, kundi ang presensya ni Winnie ang agad nitong pinagdiskitahan. Isang malakas na hampas ng palad ang biglang dumapos sa pisngi ni Winnie. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang bumaling ang kanyang muka sa tindi ng puwersa. Nalaglag mula sa kanyang mga kamay ang kahon. Bumukas ito at humampas sa sahig ang suit na pinagpuyatan niya. Ang telang seda ay nadumihan ng natapon na wine sa carpet. Ngunit tila hindi yun ang pinakamasakit na bahagi. "Kasalanan mo ito," ulat ni Doña Isabela. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Winnie habang ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Kung hindi ka naging pabayang asawa, kung hindi mo siya pinabayaan sa loob ng bahay na parang aso, habang nagpapakasasa ka sa pera namin, hindi sana siya aatakehin ng stroke. My son is fighting for his life because of your incompetence." Napaatras si Winnie. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang pisngi. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. "Mama, hindi po. Galing po ako sa bahay. Buong gabi ko pong tinapos ang..." "Tumahimik ka," putol ni Isabela. "Wala akong pakialam sa mga basahang tinatahi mo. Look at him. He is a Del Fierro. At ikaw? Ikaw ay isang swerteng babae mula sa kanal na pinulot namin." Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila pagyanig ng mundo ni Winnie. Inilabas ni Isabela ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. "Pipirmahan mo ito." Isang salaysay na nagsasabing inatake si Junse sa loob ng inyong bahay dahil sa maling pag-aalaga mo, na pinabayaan mo siyang uminom ng maling gamot. Kung hindi, Winnie, alam mo kung anong mangyayari. Napatingin si Winnie sa papel. Pagkatapos ay kay Junse na wala pa ring malay at kay Monica na ngayon ay nakasandal na sa balikat ng kanyang biyenan. Ang miro ng katotohanan ay malinaw. Si Junse ay narito kasama ang ibang babae. Ngunit siya, ang asawa, ang gagawing panakipbutas sa kahihiyan ng mga Del Fierro. "Ang tatay mo, Winnie," bulong ni Isabela.
Ang boses ay puno ng kamandag. Isang tawag ko lang, mabubulok siya sa kulungan dahil sa kasong pagnanakaw sa bodega na matagal ko nang itinago para sa'yo. Isang pirma o ang kalayaan ng ama mo. Nanigas ang buong katawan ni Winnie. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang ayaw niyang ipakita. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas, ngunit kailangan niyang manatiling nakatayo. Tumingin siya sa sahig, sa suit na nilikha niya ng may pag-asa. Ang suit na ngayon ay tinatapakan na ni Monica nang hindi nito namamalayan. Sa gitna ng karangyaan ng hotel, sa gitna ng amoy ng pagtataksil at kapangyarihan, naramdaman ni Winnie ang isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng mga sinulid ng pag-ibig, ay tila isa-isang napuputol. Para saan pa ang bawat tahi ng pag-ibig na aking inilaan? Kung ang binuo kong dangal ay winasak mo lamang sa isang gabi ng iyong pagtataksil, hanggang kailan ko kailangang tahiin ang mga butas ng iyong kasalanan gamit ang sarili kong dugo at luha? Tumitig si Winnie sa panulat na iniaabot sa kanya. Ang mundo ay naghintay sa kanyang desisyon habang sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana. Tila nakikiramay sa isang kaluluwang unti-unti nang nadudurog. Wala kang karapatang hawakan siya. Baka mahawa pa siya ng kamalasan mo. Ang boses ni Doña Isabela ay mariin at puno ng pagkasuklam habang hinihila niya si Mateo palayo sa mga bisig ni Winnie. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon ng mga Del Fierro na dati ay itinuring ni Winnie na isang pangarap, tila naging isang malaking rehas na ginto ang bawat sulok nito. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng hiyang na nananalaytay sa kanyang mga pisngi. Isang linggo na ang nakalilipas mula ng gabi sa hotel at ang buhay ni Winnie ay tuluyan ng naging isang anino. Si Junse ay nakabalik na sa mansyon, ngunit hindi na ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Nakaupo ito sa isang wheelchair, ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa malayo, umiiwas sa bawat sulyap ni Winnie. "Jones, heto na ang gamot mo. Ako na ang magpapakain sa'yo." Malambing na sabi ni Winnie habang inilalapag ang tray ng masustansyang pagkain sa harap ng asawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng kutsara, isang kamay na may mahahabang kuko at matingkad na pulang nail polish ang humarang sa kanya. "I'll take over from here, Winnie. You look tired. Baka lalo lang ma-stress si Junse kapag nakita ang mukha mong parang laging nagluluksa." Nakangiting sabi ni Monica. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk dress. Tila siya ang tunay na may-ari ng bahay. Ang kanyang presensya sa mansyon ay binigyan ng basbas ni Doña Isabela bilang isang special assistant para sa mabilis na paggaling ni Junse. Hindi kumibo si Junse. Hinayaan niya si Monica na ayusin ang kanyang kumot at subuan siya ng pagkain. Ang bawat tawa ni Monica at ang bawat haplos nito sa braso ni Junse ay tila pagpukpok ng pako sa puso ni Winnie. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng kanyang asawa, ang kanyang hindi pagprotesta, ang kanyang pagtanggap sa pagtataksil na tila ba ito ang nararapat. Nagtungo si Winnie sa kusina upang iwasan ang eksenang yun. Doon, sa maliit na mesa ng mga katulong, siya kumain. Ang kanin ay malamig na at ang ulam ay tira-tira na lamang mula sa tanghalian. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay mabilis humawak ng karayom. Ngayon ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit kailangan niyang magtiis. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang ama na tahimik na namumuhay sa tondo, iniisip niya na ang bawat pait na nilulunok niya ay ang presyo ng kalayaan nito. Nang sumapit ang gabi, dahan-dahang pumasok si Winnie sa silid ni Mateo. Ang kanyang anak ay mahimbing nang natutulog. Sa ilalim ng madilim na ilaw, kinuha ni Winnie ang isang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na saplot na binuborda niya ng pangalan ni Mateo
sa mga oras ng kanyang pag-iisa. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Patawarin mo si Mami, anak. Patawarin mo ako kung hindi ko maibigay sa iyo ang masayang pamilyang nararapat sa iyo. Bulong niya habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa kumot ng bata. Inayos niya ang pagkakatupi ng kumot, tinitiyak na walang kahit isang kunot na makakaabala sa tulog nito. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging sandali kung saan nararamdaman niyang siya ay buhay pa, na siya ay may halaga pa bilang isang ina. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Doña Isabela. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang halimaw sa dingding. Mabuti at narito ka, Winnie. May mahalaga akong sasabihin simula ng matanda. Lumakad ito papalapit at tumayo sa tapat ng kama ni Mateo. Dahil sa nangyaring insidente kay Junse at sa nakikita kong kawalan mo ng focus, nagpasya ako. Mula bukas, ililipat si Mateo sa kabilang wing ng mansyon. Si Monica ang mamamahala sa kanyang schedule at pag-aaral. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano po? Mama, hindi niyo pwedeng gawin iyon. Ako ang ina niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya mula pa noong sanggol siya. Anong ina? Ang inang naging dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang sarili niyang asawa. Mariing sagot ni Isabela. Ang boses ay sadyang ibinaba upang hindi magising ang bata, pero puno ng bagsik. Huwag mong kalimutan ang pinirmahan mo, Winnie. Ikaw ay isang panganib sa pamilyang ito. At kung ayaw mong tuluyang mailayo sa iyo si Mateo, matututo kang sumunod. Lumingon si Winnie kay Junse na nasa kabilang pinto lamang. Umaasang maririnig nito ang kanyang pagsamo. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang marahang pagpikit ng pinto ng kwarto ni Junse, tila isang pinal na hatol sa kanyang kapalaran. Tumayo si Winnie sa gitna ng dilim habang ang tunog ng sarili niyang paghinga ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na bumabangon. Hanggang kailan sapat ang pagtitiis kung ang tanging dahilan ng iyong pananatili ay dahan-dahan na rin kinukuha sa iyo? Muli niyang tiningnan ang munting borda para kay Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang luha ang dumaloy sa kanyang mga mata, kundi isang bagong uri ng pait na nagsisimulang magpatigas sa kanyang kalooban. Itapon mo niyan. Ang bahay na ito ay hindi para sa mga pagkaing pangpulubi. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng kusina. Sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Winnie. Hawak ni Winnie ang isang maliit na kaldero kung saan nagmumula ang pamilyar na samyo ng bawang, toyo at dahon ng laurel, ang kanyang espesyal na adobo. Ito ang pagkaing naging tulay ng kanilang pag-iibigan ni Junse noong nagsisimula pa lamang sila sa tondo. Ito ang lasang nagpapaalala sa kanila ng bawat hirap at tagumpay. Ngunit sa loob ng marangyang dining room ng mga Del Fierro, ang amoy na ito ay tila isang lason. Dahan-dahang inilapag ni Winnie ang kaldero sa lamesang gawa sa mamahaling marmol. Tumingin siya kay Junse, umaasang makikita ang kahit maliit na kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Junse, niluto ko ito para sa iyo. Alam kong ito ang paborito mo. Ang sabi mo noon, ito ang tanging pagkaing nagpapakalma sa iyo. Hindi tumingin si Junse. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mamahaling relo na kasusuot lamang ni Monica sa kanyang kaliwang braso. Isang regalo mula sa isang sikat na brand na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Winnie, please. Mahinang sabi ni Junse, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Sabi ni Mama, bawal sa akin ang masyadong maalat at, totoo naman, amoy squatter ang buong bahay dahil dyan. Tila 1,000 karayom ang tumusok sa lalamunan ni Winnie. Ang bawat sangkap ng adobong iyon ay binili niya gamit ang perang itinabi niya
mula sa kanyang lihim na paggawa ng mga bordadong panyo. Pinili niya ang pinakamagandang bahagi ng karne, hinimay ang bawang ng may pag-iingat, at pinakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 3 oras. Iniisip na bawat bula ng sarsa ay magdadala ng kagalingan sa kanyang asawa. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Doña Isabela. Kinuha nito ang kaldero nang walang pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ng matanda ang buong nilalaman nito sa basurahan na nasa sulok ng kusina. Ang tunog ng pagbagsak ng malapot na sarsa sa plastik ay tila huling hininga ng pag-asa ni Winnie. Mula ngayon, ang kakainin ni Junse ay ang mga pagkaing inihanda ng aming nutritionist, hindi ang mga basurang niluto sa maduming kaisipan, sabi ni Isabela habang pinupunasan ang kanyang mga daliri ng isang puting tela. Na tila ba nadumihan siya sa paghawak sa kaldero ni Winnie. Nanigas si Winnie sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang apron. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tawa ni Monica habang ipinapakita nito kay Junse ang mga bagong brochure ng mga resort sa Europe. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, napansin ni Winnie ang isang maliit na dahon ng laurel na naiwan sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang tuyong dahon ay bahagyang nadurog sa kanyang palad, ngunit ang bango nito ay nanatili sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment, isang munting alaala ng kanyang pagkatao na hindi kayang burahin ng ginto ng mga Del Fierro. Kahit itapon nila ang kanyang luto, ang bango ng kanyang pagsisikap ay nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Monica, tawag ni Isabela. Iakyat mo na si Junse sa itaas. May mahalaga pa tayong pag-uusapan tungkol sa schedule ni Mateo. At ikaw, Winnie, linisin mo ang kalat na ito. Siguraduhin mong walang maiiwang amoy ng kahirapan dito. Habang pinapanood ni Winnie ang pag-alis ng 3, muli siyang napatingin sa basurahan. Doon, kasama ng mga tira-tirang pagkain, ay ang kanyang puso na paulit-ulit na dinudurog. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang katanungang hindi niya maalis-alis. Bakit tila masayang-masaya si Monica sa tuwing nawawalan siya ng karapatan sa kanyang asawa? At ano ang ibig sabihin ng nutritionist na binanggit ni Isabela kung ang nakikita niyang ibinibigay ni Monica kay Junse ay puro matatamis na inumin na alam nilang bawal sa may sakit? Tumayo si Winnie sa gitna ng tahimik at marangyang kusina. Hawak ang basahan. Ang bawat punas niya sa lamesa ay tila pagbura sa mga alaala ng 6 na taon. Kung ang pagmamahal ay itinuturing na basura sa bahay na ito, kailangan ko pa bang itahi ang mga punit ng ating nakaraan? O baka mas mabuting hayaan ko na lang na tuluyang maputol ang huling sinulid na nag-uugnay sa atin? Ubusin mo ang tsaa, Winnie. Masyado kang balisa nitong mga nakaraang araw. Baka tuluyan ka nang mawala sa sarili mo. Ang boses ni Doña Isabela ay malambot. Tila isang haplos ng sutla, ngunit may kasamang lamig na dumarating bago ang isang unos. Inilapag niya ang isang tasa ng tsaa sa tapat ni Winnie. Ang usok na nagmumula rito ay may kakaibang bango. Isang timpla ng mansanilya at isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang amoy na tila lupa at luma. Kakatapos lang ni Winnie sa paglalaba ng mga kumot ni Mateo. Ang kanyang mga balikat ay parang pinapasan ang buong mansyon at ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig at sabon. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Sa loob ng 6 na taon, ito ang unang pagkakataon na pinagtimpla siya nito ng inumin. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang naniwala na baka sa gitna ng lahat ng pait ay may natitira pang katiting na malasakit ang matanda. Salamat po, Mama. Mahinang sagot ni Winnie. Ininom niya ang tsa. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan
Nag-iiwan ng isang kakaibang pait sa dulo ng kanyang dila. Ngunit binuo niya ang loob at inubos ito. Umaasang ang init nito ay magbibigay ng kapayapaan sa kanyang isipang pagod na sa pag-iisip. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang mundo ay nagsimulang magbago. Ang mga dingding ng kusina na dati ay matuwid at matibay ay tila nagsimulang sumayaw. Ang liwanag ng chandelier sa sala ay nagmistulang mga bituin na sumasabog sa harap ng kanyang mga mata. Sinubukan ni Winnie na tumayo upang iligpit ang tasa. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa mabigat na tingga. Ang bawat hakbang niya ay parang paglalakad sa ilalim ng malalim na dagat. Mama, bakit tila umiikot ang paligid? Bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay narinig niyang parang nanggagaling sa loob ng isang mahabang kuta. Mula sa kanyang malabong paningin, nakita niya si Monica na pumasok sa silid. May dala itong isang maliit na bote na walang etiketa. Nakita ni Winnie ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan ng kanyang biyenan at ng kabit ng kanyang asawa. Ang mga labi ni Monica ay gumalaw sa isang nakakatakot na ngiti. Ngunit walang tunog na lumabas sa pandinig ni Winnie. Hayaan mo na ang pagod, Winnie. Matulog ka na. Ang mga baliw ay kailangang magpahinga. Ang tinig ni Isabela ay tila isang malayo at dayuhang bulong. Pilit na iginalaw ni Winnie ang kanyang kamay patungo sa isang drawer sa gilid ng lababo. Naghahanap ng suporta. Ngunit sa halip na hawakan, ang kanyang braso ay tumama sa isang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Winnie, ito ay tila isang mahinang kalansing lamang sa loob ng kanyang nanlalabong diwa. Nang dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, nakita niya ang isang maliit na boteng nakatago sa ilalim ng cabinet. Isang gamot na pampatulog na para lamang sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa isip. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang huling babala mula sa kanyang katawan. Hindi siya pagod. Hindi siya balisa. Nilalason nila ang kanyang kaisipan. Ito ang kanilang golden moment ng kasamaan. Ang dahan-dahang pagpatay sa kanyang kredibilidad bilang isang ina at asawa. Sa bawat pagtulo ng gamot sa kanyang tsaa, unti-unti nilang tinatahi ang isang kwento na siya ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang anak, na siya ay isang panganib na dapat ikulong. Sinubukan ni Winnie na gapangin ang pinto. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa malamig na marmol ng sahig, ngunit ang kadiliman ay mas mabilis na lumukob sa kanya. Sa huling sandali ng kanyang malay, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Ang malamig na tingin ni Junse na tila wala nang pakialam kung siya ay humihinga pa o hindi. Hanggang kailan mananatiling bulag ang iyong mga mata sa lason na unti-unting pumapatay sa akin? At kung bukas ay magising akong hindi ko nakilala ang sarili ko, matatandaan mo pa rin ba na ako ang nag-iisang nagmahal sa iyo ng buo? Hindi ako liyang, hindi ako nawawala sa sarili ko. Ang boses ni Winnie ay isang mahinang bulong habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin ng isang pampublikong banyo. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa pilit na paglaban sa antok na dulot ng lason sa kanyang katawan. Sa bawat kurap, tila may maitim na aninong humihila sa kanya pababa. Ngunit ang bawat alaala ng mukha ni Mateo ay nagsisilbing sampal upang manatili siyang gising. Tumakas siya sa gitna ng madaling araw, habang ang buong mansyon ng mga Del Fierro ay natutulog sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Lumabas si Winnie nang walang sapato. Bit-bit lamang ang kanyang kapirasong dangal at ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pananahi. Ang amoy ng tondo ang unang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na timpla ng alat ng dagat, usok ng mga sasakyan, at ang amoy ng piniritong tuyo mula sa mga karinderya sa kanto. Para sa iba, ito ay amoy ng kahirapan. Ngunit para kay Winnie,
ito ang amoy ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa makitid na eskinita, kung saan ang mga pader ay puno ng mga kupas na poster at ang mga kable ng kuryente ay tila mga buhol-buhol na sinulid sa langit, ay nagpabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Winnie, Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Ang boses ng kanyang ama, si Tatay Samuel, ay puno ng gulat at sakit. Nakaupo ang matanda sa isang lumang bangko. Ang mga kamay ay magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho sa bodega. Nang makita niya ang kalagayan ng anak, ang namumutlang muka at ang nanginginig na mga kamay, tila nadurog ang puso ng matanda. Tay, kailangan ko lang pong huminga. Hikbi ni Winnie habang isinusugusob ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng mansyon ay tila bumuhos. Ang bawat tulo ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa lason na itinanim ni Isabela sa kanyang kaisipan. Dinala siya ng kanyang ama sa maliit na bahay ni Lola Merly, ang pinakamatandang mananahi sa tondo. Ang silid ay puno ng mga lumang makina na lumilikha ng isang maindayog na tunog sa tuwing ginagamit, tila isang tibok ng puso na hindi tumitigil. May mga tumpok ng makukulay na tela sa bawat sulok at ang amoy ng chalk at langis ng makina ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa kay Winnie. Ipakita mo sa akin ang tahi mo, anak, malumanay na sabi ni Lola Merly habang inaayos ang kanyang salamin. Inilabas ni Winnie ang kapirasong tela mula sa suit ni Hunse na dinala niya. Sinuri ito ng matanda sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bombilya. Ang mga mata ni Lola Merly ay nanlaki at ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga tahi. Ang bawat hibla nito, Winnie, hindi ito basta tahi ng isang ordinaryong mananahi. Ang paraang ito ng paglilip ay itinuro lamang sa mga piling tao noong unang panahon. Ito ang sinulid ng reyna. Ang tahi na kahit anong hila ay hindi mapuputol, ngunit madaling kalasin kung alam mo ang tamang dulo. Paliwanag ni Lola Merly, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagkilala. Sa loob ng mansyon, ang kanyang talento ay itinuring na basura, ngunit dito sa tondo, sa gitna ng mga taong may tunay na puso, ang kanyang sining ay isang kayamanan. Naramdaman ni Winnie ang muling pagdaloy ng lakas sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig dahil sa gamot, ay muling humawak sa karayom ng may katatagan. Lola Merly, ang sabi ni Doña Isabela, pagnanakaw ang dahilan kung bakit nakulong ang tatay ko noon. Iyon ang ginagamit niyang tanikala sa akin, bulong ni Winnie. Tumitig si Lola Merly sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga lihim na tila kay raming taon nang itinatago. Winnie? Ang tanikala ay gawa lamang sa bakal. Ngunit ang kasinungalingan ay gawa sa usok. Ang kailangan mo lang ay isang malakas na hangin upang pawiin ito. Ang pamilya Del Fierro ay may malaking utang sa tatay mo. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong ginto. Napatayo si Winnie. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Anong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng eskinita. Ang tunog ng pagsara ng pinto nito ay tila isang babala na ang kanyang pansamantalang kapayapaan ay tapos na. Alam ni Winnie, hindi siya hahayaan ni Isabela na makatakas ng ganoon kadali. Kung ang aking nakaraan ay binuo sa itaas ng isang malaking kasinungalingan, sapat na ba ang isang matalas na karayom upang itusok sa puso ng inyong mga lihim? At kapag ang usok ay pawi na, sino sa atin ang tunay na magnanakaw? Ang kumuha ng pera o ang nagnakaw ng buong buhay ng isang tao? Nankop, hindi ka kailangan ng anak mo. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugong bughaw, hindi ang dugong marumi na nanggaling sa iyo. Ang mga salitang ito ni Doña Isabela ay tila mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Winnie noong unang gabi. Sa loob ng puting pasilyo ng St. Jude Medical Center,
kung saan ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa bawat hininga. Nakatayo si Winnie sa harap ng salamin ng intensive care unit. Sa kabilang panig, nakahiga ang kanyang munting si Mateo, na napapalibutan ng mga kumukutitap na makina at mga tubong nagbibigay buhay sa maliit nitong katawan. Kagabi lamang, ang bata ay masayang naglalaro sa tondo bago ito biglang nanghina at nawalan ng malay. Ngayon, ang diagnosis ay parang isang hatol ng kamatayan, aplastic anemia. Kailangan ni Mateo ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Mama, pakiusap. Ako ang nanay niya. Ako ang unang dapat sumubok kung magtutugma ang aming dugo. Pagsamo ni Winnie, ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin ng ICU. Tila gustong abutin ang kamay ng anak. Isang baliw na tulad mo ang magliligtas sa tagapagmana ng mga Del Fierro? Singit ni Monica na nakatayo sa tabi ni Junse habang may hawak na mamahaling kape. Baka kung ano pang lason ang mailipat mo sa bata. Don't worry, Winnie. I already volunteered to be tested. After all, I've been more of a mother to him lately than you ever were. Lumingon si Winnie kay Junse, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Junse, magsalita ka naman. Anak natin si Mateo. Alam mo sa puso mo na ako lang ang tanging pag-asa niya. Ngunit si Junse ay yumuko lamang, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan habang nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibay, ngunit sapat na upang ihiwalay siya sa kanyang asawa. Gawin natin ang sabi ni Mama, Winnie. Mas ligtas kung sa legal na proseso tayo dadaan. At kung sinabi ng doktor na hindi ka nararapat, kailangang tanggapin mo yon. Naramdaman ni Winnie ang isang uri ng lamig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng silid ni Mateo ay tila isang paalala na nauubos na ang oras. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ng anak nang payagan siya ng nurse sa loob ng ilang minuto. Hinawakan niya ang maliit na daliri ni Mateo. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Kahit na napapalibutan siya ng mga kaaway, sa haplos na yon, naramdaman ni Winnie ang koneksyong hindi kayang putulin ng anumang kasunduan o kasinungalingan. Lalaban tayo, Mateo. Hindi hahayaan ni Mami na mawala ka. Bulong niya. Ang kanyang luha ay pumatak sa maputlang balat ng anak. Ngunit sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, may ibang tinatahing plano si Doña Isabela. Kausap nito ang kanilang family doctor sa isang sulok. Ang kanilang mga boses ay mababa at puno ng lihim. Siguraduhin mong ang lalabas na resulta ay hindi tugma kay Winnie. Kahit na siya ang perpektong donor, kailangang lumabas na ang dugo ni Monica ang magliligtas sa bata. Utos ni Isabela habang inaabutan ng isang makapal na sobre ang doktor. Gagawa tayo ng paraan upang si Monica ang magmukhang bayani sa harap ni Junse at ng buong pamilya. At si Winnie, siya ang lalabas na walang silbing ina na hindi man lang madugtungan ng buhay ng sariling anak. Hindi alam ni Winnie na habang iniaalay niya ang kanyang buong buhay para sa anak, ang mga taong dapat ay katuwang niya ay abala sa paghuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sakripisyo ay sadyang binabakuran ng mga tinik ng pagkukunwari. Hanggang saan kayang manipulahin ng ginto ang daloy ng dugo? At kung ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga pekeng dokumento, mararamdaman pa rin ba ng puso ng isang anak ang tunay na tibok ng dugong nagmula sa kanyang ina? Napalingon si Winnie nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa dulo ng pasilyo. Si Lola Merly na may bit-bit na isang maliit na balutan ng mga halamang gamot at isang tingin na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Kahit mamatay ang bata, huwag lang manggaling ang kaligtasan niya sa babaeng iyan. Hindi pwedeng maging utang na loob
ng mga Del Fierro ang buhay ng tagapagmana sa isang anak ng magnanakaw. Ang boses ni Doña Isabela ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng pribadong silid sa ospital. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Winnie. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sopas na pinagpuyatan niyang lutuin para kay Junse. Ang init ng mangkok ay gumuguhit sa kanyang mga palad, ngunit ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang paso. Pero tita, paano kung maghanap ng pangalawang opinyon ang mga kapatid ni Junse? Ang tanong ni Monica, ang tinig ay puno ng pekeng kaba. Binayaran ko na ang Dr. Monica. Ang lalabas na resulta ay hindi tugma si Winnie. Ikaw ang lalabas na milagro ni Mateo. Sa ganitong paraan, wala nang dahilan si Junse para panatilihin ang babaeng yan sa mansyon. Magiging bayani ka at si Winnie, magiging isang alaala na lamang na puno ng kahihiyan. Nabitawan ni Winnie ang mangkok ng sopas. Ang puting porselana ay humampas sa sahig, nagkakabira-birati, at ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya gumalaw, hindi siya dumaing. Ang sakit ng mainit na sabaw ay wala pang katiting sa hapdi ng katotohanang kasasabi lamang ng kanyang biyenan. Handa nilang isakripisyo ang kalusugan ni Mateo, ang sarili nilang dugo at laman, para lamang sa kanilang pansariling interes at garapal na pagkapuot sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pinto. Sa kanyang pagtakbo palayo, hindi sinasadyang napunta siya sa maliit na opisina ni Isabela sa loob ng suite. Doon, sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang mga nagkalat na papel. Hindi lamang ito tungkol sa ospital. Nakita niya ang mga dokumento ng bangko mula sa Macau, mga katibayan ng milyon-milyong utang sa sugal na nakapangalan kay Doña Isabela. Ang kumpanya ng mga Del Fierro ay unti-unti na palang kinakain ng bisyo ng matanda, at ang tanging paraan para matakpan ito ay ang makuha ang tiwala ng mga investor sa pamamagitan ng isang malinis na imahe ng pamilya, isang imahe na hindi kasama si Winnie. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang pera. Sa sulok ng silid, nakita ni Winnie ang isang charcoal gray na tela na nakasalansan sa tabi ng basurahan. Nilapitan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Ito ang suit. Ang suit na binuo niya ng 6 na taon ang halaga ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ang mamahaling tela nito ay puno ng mantsa ng natapong wine at putik. Ginamit itong basahan ni Monica upang linisin ang natapong inumin sa sahig. Ang mga butones na itinahin niya nang may kasamang dalangin ay isa-isang natanggal at nagkalat sa dumi. Ito ang sandaling naramdaman ni Winnie, ang isang kakaibang tunog sa loob ng kanyang dibdib, ang tunog ng huling sinulid ng kanyang pagtitiis na tuluyan ng naputol. Ang bawat haplos niya sa telang iyon, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang matapos ito, ay tinapakan at binaliwala ng mga taong itinuring niyang pamilya. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Winnie, habang ang kanyang mga luha ay tumigil na sa pag-agos. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay naglalayab sa isang bagong uri ng determinasyon. Ano ang halaga ng katapatan sa isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Kung ang aking pag-ibig ay ginawa ninyong basahan na pampunas sa inyong mga dumi, handa na ba kayong makita ang tunay na kulay ng dugong inyong minaliit? Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang isang maliit na butones mula sa suit at mahigpit itong ikinuom sa kanyang palad. Sa labas ng ospital, ang langit ay nagsimulang magdilim. Nagbababadya ng isang unos na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi ng isang katotohanang yayanig sa buong pundasyon ng mga Del Fierro. Sa kanyang isip, isa-isa nang nabubuo ang mga plano. Hindi na siya ang Winnie na tatanggap lamang ng sampal. Ngayon, siya na ang hahawak ng karayom
natutusok sa bawat balon ng inyong mga lihim. Akala nila ay tuluyan na akong naging bulag, ngunit sa bawat tahi ng aking karayom, unti-unti ko nang hinahabi ang inyong katapusan. Sa loob ng madilim na silid panahian sa mansyon, tanging ang mahinang liwanag ng isang maliit na bombilya ang tumatanglaw sa mukha ni Winnie. Wala nang bakas ng takot o pagsamo sa kanyang mga mata. Ang bawat kilos niya ay may kasiguraduhan, mula sa pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom hanggang sa marahang paghila nito sa tela. Ngunit ang telang hawak niya ngayon ay hindi para sa isang suit, kundi isang mamahaling gown para kay Mrs. Valderrama, ang mortal na kaaway ni Doña Isabela sa mundo ng mga charity gala. Sa labas ng silid, naririnig ni Winnie ang yabag ng mga paa ni Monica at ang halakhak ni Isabela. Akala nila ay nananatiling lito at liyang si Winnie dahil sa mga gamot na pilit nilang ipinapainom. Hindi nila alam na bawat baso ng tsa na ibinibigay nila ay lihim na itinatapon ni Winnie sa paso ng mga halaman. At ang kanyang pagkalito ay isang mahusay na pagganap lamang upang mapanatiling kampante ang kanyang mga kaaway. Winnie, bilisan mo ang paggawa riyan. Kailangan nating ipakita sa mga Valderrama na ang mga Del Fierro pa rin ang may pinakamagandang panlasa. Sigaw ni Isabela mula sa pasilyo. Ang boses ay puno ng pag-uutos. Opo, Mama. Malapit na po. Sagot ni Winnie sa isang tonong mahina at tila walang buhay. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na digital recorder na itinatago niya sa loob ng isang lihim na bulsa sa kanyang apron. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pagre-rebelde. Habang iniisip ng lahat na siya ay isang biktima na lamang ng tadhana, si Winnie ay nagiging isang espiya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang mananahi upang makalapit sa mga kagamitan ni Isabela. Sa tuwing nag-aalter siya ng mga damit ng matanda, kinakalkal niya ang mga bulsa nito. Doon niya nahanap ang mga resibo mula sa Macau at ang mga sulat na nagpapatunay ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Lihim din siyang nakikipag-ugnayan sa mga dating kasamahan sa Tondo sa pamamagitan ng mga mensaheng nakatago sa mga padalang tela. Ang mga impormasyong nakukuha niya mula kay Lola Merly ay nagsisimulang bumuo ng isang malaking larawan. Isang larawan kung saan ang mga Del Fierro ay hindi ang mga tagapagligtas, kundi ang mga linta na sumisip-sip sa dangal ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagsusukat ng gown si Mrs. Valderrama, sadyang nag-iwan si Winnie ng isang maliit na pahiwatig. Napakaganda po ng telang ito, ma'am. Sayang lang at tila nababawasan ng donasyon para sa ating foundation nitong mga nakaraang buwan. Narinig ko po kasing medyo gipit ang ilang board members. Nakita ni Winnie ang pagtaas ng kilay ng ginang. Ang binhing itinanim niya ay nagsimula nang tumubo. Alam niyang ang chismis sa loob ng high society ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy. Ngunit ang panganib ay laging nasa likuran niya. Isang gabi, habang sinusubukan ni Winnie na kopyahin ang ilang dokumento sa study room ni Isabela, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo rito, Winnie? Si Monica iyon. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa mga papel na hawak ni Winnie. Ang tibok ng puso ni Winnie ay bumilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara ng pagkalito. Dahan-dahang binitiwan ni Winnie ang mga papel at tumingin kay Monica nang may mga matang tila walang pokus. Naghahanap po ako ng sinulid. Ang sabi ni Mama, narito raw ang kulay abong sinulid. Lumapit si Monica. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal kay Winnie. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Winnie. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Huwag mo akong lokohin, Winnie. Alam kong hindi ka na umiinom ng gamot. Anong balak mo?
Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa tahi at tela, kundi tungkol sa kung sino ang mas mabilis na makakagupit sa buhay ng isa. Hanggang kailan mo kayang itago ang talas ng iyong isipan sa likod ng isang mapurol na tingin? At kapag ang pusa ay tuluyan ng nakakita ng butas sa iyong plano, handa ka na bang harapin ang kuko ng katotohanan? Huwag mo akong subukan, Winnie. Alam kong hindi ka baliw, pero sisiguraduhin kong magiging isa ka bago matapos ang gabi. Ang boses ni Monica ay parang bulong ng isang ahas, malapit sa tainga ni Winnie habang lalong humihigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Sa loob ng madilim na library, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Winnie at ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame. Ang bawat kuko ni Monica na bumaon sa balat ni Winnie ay tila nag-iiwan ng lason, ngunit hindi nagpakita ng sakit ang huli. Dahan-dahang lumingon si Winnie, ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko at tila walang buhay, isang mahusay na maskara na binuo niya mula sa mga gabi ng pagtitiis. Ang sinulid. Ang sabi ni Mama, kulay abo. Ulit niya sa isang tonong walang emosyon. Tama na ang drama. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Monica. Napaatras si Winnie at tumama ang kanyang likod sa matitigas na gilid ng bookshelf. Isang tawag ko lang kay Doña Isabela. Huling gabi mo na ito sa mansyong ito. Bibit-bitin ka nila sa isang lugar kung saan wala nang makakarinig sa'yo. Eksaktong pagkatapos ng banta ni Monica, bumukas ang pinto ng library. Bumungad ang figura ni Doña Isabela. Kasunod si Dr. Arrieta, ang doktor na binayaran nila upang manipulahin ang mga resulta ng pagsusuri. Ang kanilang mga anino ay humaba sa sahig, tila mga halimaw na handang lumamon. Narito na ang ambulance, Monica, malamig na sabi ni Isabela. Tumingin siya kay Winnie nang may halong pandidiri na parang isang basahan na kailangang itapon sa basurahan. Dr. Arrieta, pirmahan mo na ang commitment papers. Masyado nang delikado ang kondisyon ni Winnie. Kagabi, nakita siyang may hawak na gunting malapit sa kwarto ni Mateo. Kailangan siyang ilayo para sa kaligtasan ng bata. Isang malaking kasinungalingan, isang patibong na matagal na nilang inihanda. Hindi totoo yan, bulong ni Winnie. Pilit na pinapanatili ang kanyang pagganap kahit na ang kanyang kalooban ay nanginginig sa takot. Alam niyang kapag nadala siya sa mental institution, tuluyan na siyang mawawala ng pagkakataon na mailigtas ang kanyang anak at ang kanyang ama. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Hunsa sa pintuan, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at pait. Mama, kailangan ba talaga itong gawin? Asawa ko pa rin siya. Junes, tignan mo siya. Turo ni Isabela kay Winnie. Hindi mo ba nakikita ang mga mata niya? Wala na siyang katinuan. Gusto mo bang saktan niya si Mateo? Gusto mo bang mawala ang kaisa-isang tagapagmana natin dahil sa awawa mo sa babaeng ito? Tumingin si Junchi kay Winnie. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ito ang kanyang golden moment. Isang huling pagtatangka na abutin ang natitirang kabutihan sa puso ng kanyang asawa. Hindi nagsalita si Winnie, ngunit hinayaan niyang dumaloy ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Hindi luhang gawa sa takot, kundi luhang nagpapaalala sa 6 na taon ng kanilang pagsasama. Inabot niya ang laylayan ng kanyang apron kung saan lihim niyang ibinurda ang maliit na inisyal ni Junse. Isang bagay na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Nakita ni Winnie ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Junse sa hawakan ng kanyang wheelchair. May kung anong pag-aalinlangan ang gumuhit sa mukha nito, ngunit bago pa man ito makapagsalita, muling sumingit si Monica. Dali na, Dr. Arrieta. Bitbitin na siya. Utos ni Monica habang hila-hila si Winnie palabas ng silid. Habang hinihila si Winnie patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas ng mansyon, ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa malamig na semento ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Ang bawat hiyaw ng kanyang puso
ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong ruta. Kung ang dilim ang pipiliin ninyong itakip sa aking paningin, hindi niyo ba alam na doon ako mas natutong makakita? At kapag ang pinto ng selda ay sumara sa likuran ko, sigurado ba kayong ako ang nakakulong o kayong mga naiwan sa loob ng mansyong puno ng inyong mga kasalanan? Nang marinig ni Winnie ang malakas na pagsara ng pinto ng ambulance, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na susi na nakuha niya mula sa bulsa ni Dr. Arrieta sa gitna ng kaguluhan. Isang susi na hindi lamang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa pagbubukas ng impyernong inihanda niya para sa mga Del Fierro. Dito ka nababagay, Winnie. Sa dilim, kung saan walang makakarinig sa bawat hikbi mo at sa bawat tahi ng iyong mga pangarap. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang sumpa na naiwan sa pandinig ni Winnie habang ang pintuan ng ambulansya ay tuluyang sumasara. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila paglayo sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya, kay Mateo, sa kanyang ama, at sa katotohanang pilit niyang pinaninindigan. Sa loob ng maliit at masikip na sasakyan, tanging yang asul at pulang liwanag ng wangwang ang tumatama sa kanyang mukha, tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinahabol. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, nararamdaman ni Winnie ang lamig ng bakal, ang susi na kanyang nakuha mula kay Dr. Arrieta. Hindi ito basta susi, ito ang kanyang pasaporte patungo sa kalayaan. Nang huminto ang ambulansya sa isang madilim na kanto, dahil sa trapiko, ginamit ni Winnie ang lahat ng kanyang natitirang lakas at talas ng isip. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa halip, marahan niyang binuksan ang kanyang mga posas gamit ang dulo ng susi, isang kasanayang natutunan niya sa pananahi. Ang paghahanap ng tamang anggulo sa bawat buhol sa isang mabilis na pagkakataon. Nang lumingon ng nurse na kasama niya upang ayusin ang mga gamot, binuksan ni Winnie ang pinto sa likuran at tumalon patungo sa gabi. Ang bawat takbo niya sa kalsada ay tila pagpunit sa telang nakabalot sa kanyang buhay. Ang bawat hininga niya ay puno ng usok ng syudad, ngunit mas masarap pa ito kaysa sa pabango ni Monica. Bumalik siya sa tanging lugar na hindi siya kailanman tinalikuran, sa Tondo. Lola Merly, Tay, ang tawag ni Winnie nang makarating siya sa pintuan ng maliit na bahay. Nang makita siya ng kanyang ama at ni Lola Merly, ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, inilatag ni Winnie ang lahat. Ipinakita ni Lola Merly sa kanya ang isang lumang dokumento na itinago nito sa loob ng maraming taon. Ang tunay na ledger ng kumpanya ng mga Del Fierro. Ang ebidensya na hindi ang ama ni Winnie ang nagnakaw, kundi si Doña Isabela mismo upang pagtakpan ang kanyang unang pagkakalubog sa sugal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng muling pagsilang. Sa gitna ng kahirapan ng Tondo, sa harap ng mga taong may tunay na malasakit, si Winnie ay hindi na ang api at liyang na mananahi. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang pagbangon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng tusok, ngayon ay may hawak ng sulo na susunog sa kaharian ng mga Del Fierro. Winnie, ang bawat tahi ay may dulo. Bulong ni Lola Merly habang inaabot ang isang mamahaling tela ng seda na kulay ginto. Ito na ang oras upang tahiin ang iyong korona. Bukas ang anibersaryo ng kumpanya. Doon mo ipakita ang tunay na kulay ng isang reyna ng Tondo. Buong gabi, hindi natulog si Winnie. Ang tunog ng kanyang makina ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nananabik sa hustisya. Bawat pagtusok ng karayom sa tela ay isang paghihiganti. Bawat hilada ng sinulid ay isang panunumbat. Hindi lang siya gumagawa ng damit. Gumagawa siya ng isang pahayag. Habang sumisikat ang araw, nakatitig si Winnie sa kanyang likha. Isang gown na ginto na may mga detalyeng thistles at rosas. Maganda,
ngunit matalim kung hahawakan. Sa loob ng mga tahi nito, maingat niyang itinago ang mga micro SD cards na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon ni Isabela at ang pagtataksil ni Monica. Handa na ang lahat, Tay, sabi ni Winnie. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang tubig. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Winnie, kung gusto mo pang makitang gising ang anak mo, bumalik ka rito. Ngayon din. Ang boses ni Monica ay puno ng pananakot at sa background, narinig ni Winnie ang mahinang iyak ni Mateo. Napahawak si Winnie sa laylayan ng kanyang gintong gown. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa pagitan ng kanyang pangarap para sa hustisya at ang buhay ng kanyang anak. Matatapos mo ba ang iyong obra kung ang mismong buhay na iyong pinoprotektahan ay ginagawang hostage ng mga halimaw? O ang gintong gown na ito ay magiging isang baluti o isang bitag para sa iyong huling pagkakataon? Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang kanyang ulo. At sa pagkakataong ito, isang ngiting punong-puno ng panganib ang gumuhit sa kanyang labi. Ang karangalan ay hindi nabibili ng ginto, Doña Isabela. Ngayong gabi, ang inyong sariling kasamaan ang maniningil sa inyo. Ang boses ni Winnie ay hindi nanggaling sa entablado, kundi mula sa madilim na bahagi ng ballroom ng Grand Astoria Hotel. Sa gitna ng nagkikislapang mga chandelier at ang amoy ng mamahaling wine, ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila itinahi mula sa liwanag ng araw. Suot ni Winnie ang gintong gown na binuo niya sa tondo. Ang bawat tahi nito ay kumikinang, tila mga pilak na luha na naging brilyante. Ang kanyang tindig ay hindi na ang yukod na mananahi ng mga Del Fierro, kundi isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kanyang tabi, nakasuot ng maayos na barong, ay ang kanyang tatay na si Samuel, ang lalaking 11 taon na pinagkaitan ng dangal. Sa itaas ng entablado, nanigas si Doña Isabela habang hawak ang mikropono. Katatapos lang niyang ipakilala si Monica bilang bagong mukha ng pag-asa ng kanilang kumpanya. Si Monica, na nakasuot ng pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong kinuha nila kay Mateo, ay napabitaw sa kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Winnie? Anong kalokohan ito? Security! Paalisin ang mga hampas lupang ito! Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit niyang itinatago. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Winnie ang isang maliit na remote control. Sa isang mabilis na pagpindot, ang higanting screen sa likuran ni Isabela, na dapat ay magpapakita ng tribute video para sa kumpanya, ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng tagumpay ang lumabas. Ang boses ni Isabela ay umalinggaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at nakakapangilabot. Siguraduhin mong ang lalabas na resulta ay hindi tugma kay Winnie. Kahit na siya ang perpektong donor, kailangang lumabas na ang dugo ni Monica, ang magliligtas sa bata. Ang bulungan sa loob ng silid ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan. Ang mga investor, ang mga socialite, at maging ang mga kamag-anak ng mga Del Fierro ay napasinghap. Ngunit hindi pa doon natatapos. Sumunod na lumabas ang mga kopya ng bank transfers patungong Macau, ang mga peking ledger, at ang liham ng pag-amin ng dating tauhan ni Isabela tungkol sa pag-frame kay Tatay Samuel. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang baliw. Hiyaw ni Monica. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang pawis ay sumisira sa makapal niyang makeup. Dahan-dahang naglakad si Winnie patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng kanyang gintong gown na humahataw sa sahig, tila isang babala. Huminto siya sa tapat ni Junse na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng stage. Ang mga mata ni Junse ay puno ng luha at pagsisisi. Habang nakatitig sa screen,
na nagpapakita ng katotohanan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na kapangyarihan. Inilabas ni Winnie mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na butones mula sa suit na ginawa niyang basahan ni Monica. Inilagay niya ito sa palad ni Junse. Ang pag-ibig na itinahi ko para sa iyo ay winasak ninyo, pero ang katotohanang itinahi ko para sa kanila, iyan ang hindi niyo kailanman magugupit. Mahinahong sabi ni Winnie. Ang boses ay puno ng pait, ngunit may dignidad. Mama, paano niyo nagawa ito? Ang tanging nasabi ni Junse, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Lumingon si Winnie sa madla. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ng mga taong tulad ng tatay ko at dinungisan ng kasakiman ng isang babaeng itinuring kong ina. Ngayong gabi, ang bawat sinulid ng inyong kasinungalingan ay tuluyan ng naputol. Sa dulo ng ballroom, bumukas ang malaking pinto. 2 lalaking nakabarong na may mga badge ng NBI ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga huling nota ng isang trahedya. Lumapit sila kay Doña Isabela. Ang kinang ng mga posa sa ilalim ng mga chandelier ay tila mas maliwanag pa sa anumang alahas na suot ng matanda. Doña Isabela del Fierro, you are under arrest for estafa, falsification of documents and child endangerment. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Habang hinihila si Isabela at Monica palabas ng ballroom sa gitna ng mga flash ng kamera, tumayo si Winnie sa gitna ng entablado. Ang kanyang gintong gown ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitok sa isang tao, kay Mateo, na alam niyang ligtas na sa kamay ng mga tunay na nagmamahal sa kanya. Tapos na ang paghuhukom, ngunit ang mga sugat na iniwan ng bawat tahi ay mananatili pa ring sariwa. At sa pagbagsak ng kaharian ng mga Del Fierro, sino ang may iwan upang pulutin ang mga piraso ng isang wasak na pamilya? Naramdaman ni Winnie ang isang kamay sa kanyang balikat, ang kamay ng kanyang ama. Sa labas, ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng buwan ay sumilip sa bintana, tila nagbibigay ng basbas sa isang bagong simula. Ang bawat toreng itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho, gaano man ito kakinang sa paningin ng mundo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom pagkatapos mailabas sina Doña Isabela at Monica ay mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay tila napalitan ng amoy ng abo. Ang abo ng isang imperyong unti-unti nang natutupok. Ang mga bisitang kanina ay abala sa pagpuri sa mga Del Fierro ay isa-isang lumayo. Tila ayaw mahawahan ng dungis na iniwan ng kanilang kahihiyan. Sa gitna ng entablado, nakatayo pa rin si Winnie. Ang bigat ng kanyang gintong gown ay tila hindi na niya nararamdaman, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Pinanood niya ang huling sulyap ni Monica sa kanya. Isang tingin na napuno ng galit at takot habang kinakaladkad ito ng mga pulis. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at nagtangkang magnakaw ng kanyang anak ay wala na ngayong magawa, kundi ang umiyak sa harap ng mga kamera na kanina ay hinahangaan siya. Winnie! Ang mahinang tawag ni Junse. Ang boses nito ay nanginginig, tila isang mitya na malapit ng maubos. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong umabot sa ganito? Lumingon si Winnie sa kanyang asawa. Ito ang kanyang golden moment ng paghihiwalay. Lumapit siya kay Junse at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa wheelchair. Ang mga kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Sinubukan ko, Junse. Ilang gabi akong umiyak sa tabi mo. Nagmamakaawa na tignan mo ako. Pero mas pinili mong makinig sa bulong ng iyong ina at sa tamis ng mga salita ni Monica. Mahinahong sagot ni Winnie. Kinuha niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ang tore niyo ay gumuho
Dahil ang pundasyon nito ay hindi pag-ibig, kundi takot at pagkontrol. Patawarin mo ako, pero hindi ko kayang manatili sa ilalim ng mga guho. Tumalikod si Winnie. Iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng malawak at bakanteng entablado. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umaling-awngaw sa buong silid. Tila bawat tapak ay isang hakbang patungo sa isang buhay na siya na ang may hawak ng guhit. Sa labas ng hotel, ang ulan ay tila naghuhugas sa dumi ng gabing iyon. Ngunit ang tagumpay ni Winnie ay may kasamang pait. Habang papunta siya sa ospital upang balikan si Mateo, isang tawag ang muling nagpatigil sa kanyang mundo. Ma'am Winnie, kailangan niyo pong pumunta rito sa ICU ngayon din. Ang vitals ni Mateo biglang bumagsak. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ang gintong gown ni Winnie ay tila naging isang mabigat na tanikala sa pagkakataong iyon. Ang kanyang tagumpay laban sa mga Del Fierro ay tila nawalan ng halaga kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, hinawakan ni Winnie ang butones na nasa kanyang palad. Huwag ngayon, Panginoon. Huwag mong kuhanin ang anak ko ngayong malaya na kami. Dalangin na nangin niya habang ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot ng isang ina. Ang kalsada patungo sa ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat ilaw ng trapiko na nagiging pula ay tila isang babala na baka huli na ang lahat. Sa pagguho ng tore ng ginto, baka may isang buhay na hindi na muling makabangon. Pagdating sa ospital, patakbong tinahak ni Winnie ang pasilyo. Ang kanyang gintong gown ay kumakalo sa sahig. Lumilikha ng isang marahas na tunog na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ng ICU, nakita niya ang mga doktor na nagmamadali sa loob. Ang tunog ng mahabang beep mula sa heart monitor sa loob ng silid ay tila isang hatol na ayaw niyang marinig. Mapipigilan ba ng isang pusong puno ng pananampalataya ang paghinto ng isa pang puso? At sa dulo ng lahat ng paghihiganti, handa ka bang mawala ang lahat para lamang sa isang pagkakataong mabuhay muli ang iyong anak? Hindi lahat ng pag-alis ay pagtakas. Kung minsan, ito ang tanging paraan para mahanap ang daan pabalik sa iyong sarili. Ang boses ni Winnie ay halos isang bulong na lamang habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ni Mateo. Pagkatapos ng ilang oras na tila pakikipagbuno sa kamatayan, sa wakas ay naging matatag na ang kalagayan ng bata. Salamat sa mabilis na pagdating ng mga tunay na doktor mula sa utos ng NBI at sa tamang gamot na sadyang ipinagkait ni Isabela, muling bumalik ang kulay sa mga labi ng kanyang anak. Sa labas ng silid, nakaupo si Hunse sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang mga mata ay walang kislap, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang anino ng dating makapangyarihang Del Fierro. Nang makita niyang lumabas si Winnie, sinubukan niyang abutin ang kamay nito, ngunit dahan-dahang umiwas si Winnie. Winnie, pakiusap, huwag kang umalis. Pagsamo ni Hunse, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Magsisimula tayong muli. Iiwan natin ang lahat ng sakit. Papatunayan ko sa iyo na kaya kong maging asawa at ama na nararapat para sa inyo. Tumingin si Winnie sa kanyang asawa. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na paglaya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang singsing sa kasal. Marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng tray ng pagkain ni Junse sa gitna ng isang mangkok ng kanin. Junes, ang pag-ibig ay parang telang sutla. Kapag masyado mo itong hinila at hinayaan mong madumihan ng putik, kahit anong laba at tahi mo, hindi na ito kailanman babalik sa dating ganda. Mahinahong sabi ni Winnie. Ang patawad ay naibigay ko na, pero ang tiwala ay isang sinulid na tuluyan mo ng pinutol. Hindi ko kailangan ng mansyon na punong-puno ng mga lihim at lason. Pero saan kayo pupunta? Wala kang kahit ano, Winnie.
Paano si Mateo? Tanong ni Junse. Ang desperasyon ay mababasa sa kanyang mukha. Isang matamis at payapang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Winnie. Mayroon akong 2 kamay na marunong magtrabaho at isang pusong hindi natakot sa dilim. Iyon ay higit pa sa anumang kayamanan mo. Kinuha ni Winnie ang kanyang maliit na bag ng pananahi at ang mga gamit ni Mateo, kasama ang kanyang tatay na si Samuel, na ngayon ay nakatayo ng tuwid at may dangal. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng ospital. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay hindi na tunog ng pagmamadali, kundi tunog ng isang taong may patutunguhan. Pagdating sa mansyon ng mga Del Fierro upang kunin ang natitirang mga gamit ni Mateo, hindi na tumingin si Winnie sa mga naglalakihang haligi o sa mga kristal na dekorasyon. Ang bawat hakbang niya palabas ng malaking pintuang bakal ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng sakit. Nang tuluyan na siyang makalabas, tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Ang amoy ng hangin sa labas ay tila masariwa. Ang bawat hininga niya ay wala ng kasamang takot o pangamba. Ito ang tunay na kalayaan. Bumalik sila sa tondo. Hindi sa isang madilim na eskinita, kundi sa isang maliit na espasyo na malapit sa palengke. Isang lugar na puno ng buhay, ng ingay ng mga tao, at ng tunay na malasakit. Doon, sa harap ng isang maliit na pintuan, isinabit ni Winnie ang isang bagong gawang karatula na gawa sa kahoy. Ang sinulid ng bagong buhay. Ito ang kanyang bagong simula. Ang bawat tahi niya mula ngayon ay hindi na para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili at para sa kinabukasan ni Mateo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng tusok, ngayon ay may hawak ng pangarap na walang sino man ang makakagupit. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, isang sobrang kulay kape ang iniwan sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na piraso ng kulay, abong sinulid ang nakadikit sa selyo nito. Anong lihim pa ang nakatago sa likod ng bawat simula? At sapat ba ang katahimikan ng tondo upang protektahan ang kapayapaang kapapanalo pa lamang ni Winnie? Dahan-dahang binuksan ni Winnie ang sobre. Habang sa labas, ang tunog ng makina ng pananahi ay nagsisimulang lumikha ng isang bagong awit ng pag-asa. Ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa mamahaling tela, kundi sa mga kamay na marunong magdugtong ng mga pangarap na dati nang nagupit. Ang tunog ng mga makinang panahi sa maliit na paggawaan sa tondo ay tila isang masayang awitin na nagbibigay buhay sa bawat umaga ni Winnie. Hindi na ito ang malungkot at mabagal na pag-ikot ng makina sa madilim na sulok ng mansyon. Ngayon, ang bawat ritmo ng karayom na tumatama sa tela ay puno ng pag-asa. Ang amoy ng bagong tabas na koton at ang makukulay na sinulid na nakasabit sa dingding ay nagsisilbing baluti ni Winnie laban sa mga alaala ng nakaraan. Ang W, ang sinulid ng bagong buhay, ay hindi lamang naging isang simpleng patahian. Sa loob ng ilang buwan, ito ay naging kanlungan ng mga kababaihan sa tondo na dumanas din ng pang-aapi at hirap. Ma'am Winnie, maraming salamat po. Dahil sa pagtuturo niyo sa amin, nakakabili na ako ng gamot para sa nanay ko. Sabi ni Aling Nena, isa sa kanyang mga mananahi, habang maingat na itinatupi ang isang bordadong blusa. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tagumpay na hindi nasusukat ng pera. Nakita ni Winnie ang kanyang sarili sa mga mata ni Aling Nena. Ang pagkakaisa ng mga kababaihang ito, ang kanilang pagtutulungan sa bawat tahi at bawat disenyo, ang nagbigay sa kanya ng tunay na kagalingan. Ang kanyang sugat ay hindi na humahapdi. Sa halip, ito ay naging peklat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Walang anuman, Nena. Sabay-sabay tayong babangon, sagot ni Winnie habang inaayos ang kwelyo ng barong na suot ng kanyang ama. Si Tatay Samuel ay nagsisilbi na ngayong manager ng kanilang maliit na negosyo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas
at wala na ang bakas ng takot mula sa pagkakulong. Habang maunlad ang buhay ni Winnie, ang balita tungkol sa mga Del Fierro ay tila isang malungkot na epilogo. Si Doña Isabela ay nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang toring ginto ay tuluyan ng naembargo ng bangko. Si Monica naman ay nawala na parang bula pagkatapos maharap sa maraming kaso. Isang hapon, habang naglalaro si Mateo sa harap ng patahiyan, isang luma at simpleng sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba si Junce. Wala na ang kanyang wheelchair, ngunit gumagamit pa rin siya ng tungkod. Ang kanyang suot ay hindi na mga mamahaling designer suits, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Winnie, maari ba akong makipag-usap? Mahinang tanong ni Junce. Ang kanyang boses ay wala ng yabang, tila isang taong natuto ng lumakad sa lupa. Tungkol ba kay Mateo? Tanong ni Winnie. Hindi niya pinigilan ang kanyang anak nang tumakbo ito patungo sa kanyang ama. Daddy! Hiyaw ni Mateo at nakita ni Winnie ang pagyakap ni Junce sa bata nang may kasamang tunay na pagsisisi. Gusto ko lang magpasalamat, Winnie, dahil sa pag-alis mo, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ipinagbili ko na ang lahat ng natirang ari-arian para mabayaran ang mga utang ni Mama. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang maliit na firms sa probinsya, kwento ni Junce. Tumitig siya kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang ganda mo ngayon, Winnie. Iba ang kislap ng mga mata mo. Masaya na ako, Junce. Masaya na kami, sagot ni Winnie. Walang puot sa kanyang tinig. Tila ba ang lahat ng galit ay naisama na sa mga retasong itinapon niya. Umalis si Junce ng may ngiti. Nangangakong babalik para sa oras niya kay Mateo. Alam ni Winnie na malayo pa ang lalakbayin ni Junce para mahanap ang sarili nitong kapatawaran, ngunit handa na siyang hayaan itong magpatuloy sa sarili nitong landas. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos ng mga huling orders, isang mamahaling itim na envelope ang iniabot sa kanya ng isang messenger. Nang buksan ni Winnie ang laman nito, isang card ang bumagsak, isang imbitasyon para sa International Fashion Week sa Paris, ang nakasulat sa ilalim. Para sa mananahing marunong magdugtong ng puso at katotohanan, hinihintay namin ang W sa entablado ng mundo. Ngunit sa likod ng card, may isang maikling sulat kamay na nagpatigil sa paghinga ni Winnie. Hindi pa tapos ang lahat ng kwento, Winnie. May isang sinulid pa na kailangan mong hatakin upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Nabitawan ni Winnie ang card. Ang kanyang ina, na ang pagkakaalam niya ay matagal nang pumanaw noong sanggol pa siya, ay muling binabanggit sa isang paraang puno ng misteryo. Anong bahagi ng iyong nakaraan ang nananatiling nakatago sa ilalim ng mga tahi ng kasinungalingan? At handa ka bang lakbayin ang entablado ng mundo kung ang kapalit nito ay ang pagbubukas ng isang sugat na akala mo ay matagal nang naghilom? Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang karayom, habang ang anino ng isang babaeng hindi niya kilala ay tila sumisilip mula sa kailaliman ng kanyang gunita. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang lahat sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi na ng iyong kagandahan. Ang boses ni Winnie ay mahinahon habang nakaupo siya sa tapat ng isang makapal na salamin sa loob ng Correctional Institute for Women. Sa kabilang panig, naroon si Doña Isabela. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang perpektong ayos ng buhok, at wala na ang mapagmataas na tingin. Ang suot nitong kulay kahel na uniforme ay tila isang malupit na paalala na ang lahat ng ginto sa mundo ay hindi kayang itago ang dumi ng isang maitim na budhi. Bakit ka narito, Winnie? Gusto mo ba akong pagtawanan? Gusto mo bang makita kung paano gumuho ang reynang minaliit mo? Ang tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Tumingin si Winnie ng diretso sa mga mata ng matanda. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo, ang katotohanan.
Inilabas ni Winnie ang lumang litrato na nakuha niya mula sa itim na sobre. Ang nanay ko, si Elena. Hindi siya namatay sa sakit noong sanggol pa ako gaya ng sinabi niyo kay tatay. Namatay siya sa lungkot dahil ninakaw niyo ang kanyang mga disenyo at pinalabas na sa inyo ang lahat ng parangal. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang hangin na naghahanap ng labasan sa isang saradong silid. Si Elena ang tunay na arkitekto ng Del Fierro Fashions. Pagpapatuloy ni Winnie, ang boses ay puno ng emosyon ngunit matatag. Pinulot mo siya sa tondo dahil sa kanyang talento at nang makuha mo na ang lahat, itinapon mo siya na parang basahan. Pero tignan mo ang tadhana, Mama. Ang basahang itinapon niyo ay nag-iwan ng isang sinulid na siyang hihila sa inyo pababa. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na paghilom. Hindi nagalit si Winnie. Hindi siya sumigaw. Sa halip naramdaman niya ang isang malalim na awa para sa babaeng nasa harap niya. Isang babaeng naging bihag ng sarili niyang kasakiman. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Sabi ni Winnie. Ang W na itinatayo ko ngayon ay hindi lang para sa akin. Ito ay para kay Elena. Para sa lahat ng mananahing kinalimutan ng mundo. Tumayo si Winnie at dahan-dahang lumakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang maayos na tahi sa dulo ng isang mahabang tela. Sa labas ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Sa kanyang pagbabalik sa tondo, nakita niya si Hunse na nakalaro si Mateo sa harap ng patahian. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay hindi marunong yumuko, ay ngayon ay masayang nagtatayo ng mga blocks kasama ang anak. Nagkatinginan sila ni Junse, isang tingin na puno ng pagkilala sa bagong distansya na namamagitan sa kanila. Isang distansyang puno ng respeto, ngunit hindi na ng dating pag-ibig na nakakasakal. Handa ka na ba para sa Paris? Tanong ni Tatay Samuel habang iniaabot ang pasaporte ni Winnie. Handa na ako, Tay, pero hindi para maging sikat. Sagot ni Winnie habang tinitignan ang kanyang mga tauhan na abala sa paggawa ng mga orders. Pupunta ako roon para ipakita sa kanila na ang pinakamagandang disenyo ay ang disenyong may kaluluwa na nagmula sa mga eskinita ng tondo. Pumasok si Winnie sa loob ng kanyang silid panahian. Kinuha niya ang kanyang paboritong karayom at isang puting sinulid. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina, tila isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Ang bawat tahi niya mula ngayon ay hindi na magiging sugat, kundi isang sining ng pagbangon. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay isa ng obra maestra na binuo mula sa mga piraso ng pagkawasak, itinahi ng pasensya, at tinapos ng isang pag-ibig na higit pa sa sarili, ang pag-ibig sa sariling dangal. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, ang tunog ng makina ni Winnie ay patuloy na gumagawa ng musika. Isang awit na nagsasabing, sa dulo ng bawat kadiliman, laging may isang sinulid ng pag-asa na magdadala sa iyo patungo sa liwanag. Ang bawat tahi ng ating buhay, gaano man ito kapait o kakulay, ay bahagi ng isang napakalaking disenyo na tanging ang panahon at pag-ibig lamang ang makakapagpaliwanag. Lumipas ang 5 taon at ang ingay ng tondo ay hindi na amoy ng desperasyon para kay Winnie. Sa tapat ng kanyang tanyag na atelier, ang W, siningat dangal, makikita ang mga kababaihang dati ay walang direksyon. Ngunit ngayon ay may hawak ng sariling kapalaran. Ang bawat tela na lumalabas sa kanilang mga pintuan ay hindi lamang basta damit. Ito ay mga kwento ng pagbangon na umabot na hanggang sa mga kalsada ng Paris at Milan. Nakatayo si Winnie sa balkonahe ng kanyang workshop
pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa Manila Bay. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha, bagaman may mga banayad na linya ng karanasan, ay nagliliwanag sa isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang hiyas ng mga Del Fierro. "Mami, tignan mo! Natapos ko na ang unang burda ko!" Masayang sigaw ni Mateo. Ang bata ay lumaki ng malusog at puno ng sigla. Ang peklat sa kanyang braso mula sa operasyon ay tinuturing niyang isang medalya ng katapusan ng kanilang pagsubok. Lumapit si Winnie at hinalikan ang noo ng anak. "Napakaganda, Mateo. Gaya ng itinuro ko sa'yo, laging lagyan ng puso ang bawat hibla." Sa di kalayuan, nakita niya si Junse na naglalakad patungo sa kanila. Hindi na ito ang lalaking nakatira sa Toreng Ginto. Si Junse ay isa na ngayong iginagalang na community architect na tumutulong sa pagpapaganda ng mga pabahay sa Tondo. Bagaman hindi na sila muling nagbalikan bilang mag-asawa, nakatagpo sila ng isang bagong uri ng pagkakaibigan, isang ugnayang binuo sa katotohanan at respeto para sa kapakanan ni Mateo. "Winnie, may dumating na liham mula sa correctional," mahinang sabi ni Junse habang iniabot ang isang sobre. Pumayapa na si Mama kaninang madaling araw. Sandaling tumigil ang mundo para kay Winnie. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Wala siyang naramdamang tuwa, ngunit wala na ring hapdi. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Pinatawad na ni Winnie ang lahat. Pinatawad niya si Isabela dahil natutunan niyang ang galit ay isang sinulid na nagbubuhol sa tao sa kanyang nakaraan. Sa pagbibigay niya ng patawad, siya ang tunay na lumaya. Ang katahimikang bumalot sa kanya sa sandaling iyon ay ang patunay na ang kanyang puso ay ganap ng naghilom. Natagpuan na ni Winnie ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa paghihiganti o sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbuo ng isang buhay kung saan hindi mo na kailangang magpaliwanag sa iyong halaga. Ang kanyang atelier sa Tondo ay naging simbolo ng kanyang tagumpay, isang tagumpay na nagmula sa pagsisikap, dangal, at pagmamahal sa sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang isang babae ay hindi lamang isang mananahi ng damit ng ibang tao. Siya ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat sugat ay maaaring maging palamuti, at ang bawat pagkakataong nadapa tayo ay isa lamang paraan upang mas lalo nating pahalagahan ang pagtayo ng tuwid. Sa pagyakap ng dilim sa lungsod, sumilip ang mga bituin sa langit, tila mga kumikinang na butones sa isang itim na telang pelos. Hinawakan ni Winnie ang kamay ni Mateo at ng kanyang tatay na si Samuel. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, nararamdaman niya ang matatag na daloy ng buhay. Ang sinulid ng pag-asa ay hindi kailanman napuputol. Kailangan mo lamang itong hawakan ng mahigpit, itama ang direksyon ng karayom, at magpatuloy sa paghabi hanggang sa makita mo ang kagandahang inilaan ng tadhana para sa iyo. Dito nagtatapos ang kwento ni Winnie, isang mananahi mula sa Tondo na naging reyna ng kanyang sariling buhay. At sa bawat tahi ng kanyang bagong simula, baon ni Winnie ang isang katotohanang kailanman ay hindi na mabubura, na ang pinakamagandang obra maestra na maaari nating likhain ay ang sarili nating pagkatao. Sa inyong lahat na sumama sa bawat paghikbi, paggalit at pagbangon ni Winnie, isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong iwan sa inyong mga puso. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Maraming gabi na ang aking panulat ay pansamantalang huminto dahil sa bigat ng damdamin, lalo na sa bahaging ang suit na simbolo ng 6 na taong pag-ibig ni Winnie ay ginawa lamang basahan ng mga taong kanyang pinahalagahan. Ang sakit na yon ay hindi lamang imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang aking nakilala. Mga tahimik na bayani
sa ating lipunan na pilit binubuo ang kanilang dangal mula sa pagkawasak. Ang sinulid ng pag-asa ay higit pa sa isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikaliligaya ng mga nagkasala sa atin, kundi para sa kalayaan ng sarili nating kaluluwa. Gaya ng isang maliit na buto sa ilalim ng lupa, kailangan nating dumanas ng bigat at dilim bago tayo tuluyang sumibol at maging isang malagong puno na kayang magbigay ng silong sa iba. Ang bawat sugat ay parang isang punit sa tela. Maari itong itahi ng mas matibay at mas maganda kaysa sa dati. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang ibaba ang iyong galit at magpatawad sa mga taong kumuha ng halos lahat sa iyo? O naniniwala ka bang may mga kasalanang sadyang hindi na dapat pang bigyan ng puwang para sa kapatawaran? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. I-like ang kwentong ito kung ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso. At huwag kalimutang ibahagi ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin nyo ay nangangailangan ng munting sinulid ng pag-asa sa mga sandaling ito. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas upang patuloy tayong makabuo ng mga kwentong nagbibigay buhay at inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay at sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga salita. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang pag-asa sa inyong mga puso.